Pre, may tubig sa inyo? Oo, sa inyo ba? Wala, naputulan kami. Nakaya ko sa inyo. Pwede naman. Oh. Oh, di pa nga ako naliligo, ilang araw na eh. Kaya mo lang bago mo pare. Oo ba? Gusto ko na maglaba kaso naputulan kami tubig. Ay, pre. Eh. Ano? Oo eh. Oh. Pero may tubig eh. Wala eh. Ano, pre? Meron sa amin. Nakikita nga din. Naputulan kami. Puti nga. Ay, ka pang mangungutang. Ano tubig kayo? Wala. Ito, tubig ko. Uy, sira ulo ka. Bilis naman makawala na. Bakit ba kasi nahabol? Sinaksak si Sauro. Tara, balikan natin sa Sauro. Okay. Pre, si Sauro nakahiga na. Wait lang. Let's go. Higituin mo na pare. Mamaya pre, baka mapasama pa tayo dyan. Mas masakit yan pag hindi mo hinugot. Wag pre, baka masama. Baka tumagos sa dugo. Baka maiwa pa yung salaw pag hindi natin hinugot. Huwag mo hugutin. Ano ba talaga? Bubunutin hindi. Halika, sumama kayo sa akin. Papakita ko sa inyo kung bakit hindi dapat hugutin ng pagkasaksak sa tao. Ang experiment na ito ay magpapakita bakit hindi dapat bunutin ang kutsilyo sa isang tao. Plastic na ito ay magpapakita ng katawan ng tao at ang tubig naman na kukulayan ng pula ay magre-representa ng dugo. Bakit yun na lang pag-aaral? Inumin ako yan kaysa sa perla ko ba? Di ba nga tapos yan eh? Ito ka pre ha? Parang susunod. Dito, makikita natin na ang pagbunot sa kutsilyo ay maaaring magsanhi sa pagtagos ng dugo. Dito naman, makikita natin na ang hindi pagbunot ay maaaring makapigil sa tuluyang pagtagos ng dugo. Sabi sa inyo, tama ako eh. Oo nga. Tara, dalhin natin si Sauro sa ospital. Sauro! 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 Ah, patay na!